daw ang ulo? Pagala-gala sa liblib na bayan sa Iloilo. Sa ulo ng mga balita, napatawag ng pari sa takot ang mga tiga New Lucena sa Iloilo matapos kumalat ang videong ito. Sa gitna kasi ng isang madilim na kalsada, may na-videohang naglalakad. Parang nakasuot ng sutana na para raw sa pare. Kita ko yung puti nga t-shirt nga kang pare gid na. Pero ang nagpatayo palalo ng kanilang mga balahibo ang sinasabi nilang parang pare sa video, di umano. Pugot ang ulo at tuluyan na raw sumakit ang kanilang ulo sa kakaisip kung paanong ang paring parang pugot ang ulo sa gitna ng dilim, bigla rin lang naglaho. Aba, Ginoong Maria, gaano katotoong may pagala-gala talagang paring pugot ang ulo sa Iloilo? Ang video, kuha ni Jonel, hindi niya tunay na pangalan, sa kahabaan ng kalsadang ito sa Barangay Pasil. Sa jagid ng lapi, pag nakita ko mga gwa, diyan gid tambay nagpanapanaw. Siya nga lulutang lagi sa blaw nga golpe nagdura pagliko na. Naglay mat ko ay galingi gid ulo ko. Nga gadu matumban ako kalingin blaw. Alas 3 ng madaling araw o saktong witching hour o yung oras kung kailan di umano pinakaaktibo ang mga kaluluwa at mga multo nung napadaan daw siya sa bahaging ito ng kanilang barangay. Bumili ako sa 24 hours. Nag-stop ako sa motor ko. Nakita ko siya sa kilid yung karsada. Di ka tindog. Walang kahig, galot ang gitna tapos wala ulo. Lingin ulo ko. Inipatsagaan ko lang ay sakit ng mga lingin sa ulo ko tapos mga tindog ka, mga bulbul ko na. Sa tingin ko, ay nakita ko, multo yun eh. Yung videoan ko dayon. Pero habang nanginginig niyang binivideohan ang misteryosong imahe, parang bula na lang itong naglaho. Yung patay ko video, nalingil at yapon ulo ko pag dito ko sa motor. Ngayon, nagpa-uwi na ako eh. Muna na ulit-ulit ko lang tapos wala ng presensya iba. Ang ikinatatakot ni Jonel mula raw nung engkwentro niyang yon, sa di umano, paring pugot ang ulo, tila hindi na raw siya nito nilubayan. Paramdam na lang yung gasunod sa likod. Gulpe mo pakita bla. Wala na akong nagtulog. Sagang ko gasunod. Nagsunod sa kanakon bla. Habang ini-interview nga ng aming team si Jonel sa kalsada kung saan niya mismo nakuhanan ng video, bigla siyang may naramdaman. Matyagang ko malambing nga ngin. At matyagang ko duga vlog brand daw. Muna na pumatyagang ko. Ang video ng di umanong pugot na pare, mabilis na kumalat sa kanilang barangay. Kung tao nyo, 2 to 3 a.m. nakasangbari na suot, imposible naman siguro yata yan. Papatiman ko sa multo. Samantala, sa paglilibot-libot ng aming team sa Barangay Pasil, napag-alaman nilang hindi lang pala si Jonel ang may kakatuwang karanasan sa di umano paring pugot. Matagal na rin daw itong naghahasik ng takot sa residenteng si Jeline na nakatira ilang metro lang ang layo mula sa kalsada. Dito po sa lugar namin, mula noon, maliit pa lang ako, marami talagang kwento na ganyan. Wala pong mukha yung nakikita namin dito eh. Parang walang ulo. Parang damit lang na dumadaan. At ang pagala-gala raw na di umano paring pugot ang ulo, napapadpad pa raw minsan kahit sa loob ng kanilang tahanan. Yung anak ko po, nakakita din po dito sa loob ng bahay mismo, dun sa kusina namin.
Nagulat kami bigla na tumatakbo yung anak ko. Tapos umiiyak, nanginginig. Sabi niya sa pinsan ko, may nakita ako tao. Andun sa kusina. Ano itsura? Sabi niya, gumaganon-ganon siya. Ibig sabihin parang walang itsura siguro. Sabi ko, anong kulay ng damit? Tinuro niya yung puti. Pagtingin namin, wala naman. Tinuturo niya yung upuan na yan, dyan talaga yung nakaupo yung tao. Dito sa upuan na to. Sa mga nagdududa na baka kwento-kwento lang yan at wala namang ebidensya, si Jeline meron daw resibo. Ang di umano paring pugot ang ulo, nakuhanan din daw ng kaibigan ni Jeline ng litrato. Nakasuot din daw ito ng puting sutana at sa kanyang bewang may nakasabit pang rosaryo. Sabi ko, hala, parang pari na pugot na ulo yan ah. Paninindigan ka talaga ng balahibo. Ang larawan, kuha sa kanilang plaza taong 2016 pa. Magpa-picture sila kasi para remembrance. Kasi parang konti na lang yung tao. Nung nakita nila sa cellphone, doon bigla silang natakot kasi alam nila na sila lang. Parang damit ng sinaunang panahon na pare. May rosary pa siyang nakakabit dito sa gilid. Kung sa tanong mo, giti parehas giti. Pareho ang sa picture kag ang sa video gid nga nakuha. Samantala, ang kwento tungkol sa di umano paring pugot ang ulo na nakuhanan daw ni Jonel agad na pinaimbestigahan ng kanilang barangay. Madaling araw na yan. Yung mga ganyang oras, wala na yung mga tao na galagala sa labas. Sa bagay ko, parang totoo. May mga aksident man dyan na area na yan. Nagtanong-tanong din ang aming team sa lugar kung may alam ba silang tao na siyang posibleng nakuhanan ni Jonel nung mga oras na yon at baka namalikmata lang ito. Dahil matagal na ako dito, wala akong nakita na ganung itsura. 2 AM, walang tao doon na pwedeng magsuot ng sutana sa ganung oras. Sa hiling na rin ng mga residente, nagpalipad ang aming team ng paranormal researcher para mag-imbestiga sa lugar. Pinuntahan nila ang kalsada kung saan nakuhanan ng di umano paring pugot ang ulo. Parang madami nga pong na-accident dito before. Kasi bawat lakad ko kanina, parang may sumasakit sa katawan ko. Dito sa may paa, dito sa may gilid. Meron akong nakita na nakalutang lang siya, tapos puti. Then wala siyang ulo. As in, gumaganyan lang siya. Tapos nung tinuro ko na siya sa'yo, bigla siyang umalis. Malalaman kasi natin if doon ba nagmumula or ginawa siyang bahay ng mga entities and spirits na nagpapakita. Meron akong na-feel kasi na yung nagpapakita po sa inyo, babae, and yung bata, magnanay po kasi sila, na-aksidente daw sila around sa area na yun. Baka dun sa labas mismo? Opo, sa harap po mismo. Yun nga sabi ko, parang unti-unti nagpapakita sila sa akin. Hindi naman daw sila nandito para mang-harm. Yung ibang spirits kasi, nag-shape shifter din sila. Pakiramdam ko hindi talaga siya pare. Iba't ibang tao, depende kung ano yung gusto nilang ipakita. Isinangguni rin namin ang nakuha ng video at litrato sa isang eksperto. Itong video na to is hindi po to edited or hindi naman po mukhang AI. Base po sa video na makikita po natin is meron po siyang taong naglalakad talaga. Yung iba titignan po nila parang walang ulo is dahil lang po yun sa malabo po yung video. And kung mapapansin din natin sa lugar, medyo mahamog. So nag-blend po yung details ng ulo niya, lalo nasa malayo yung camera, plus yung ilaw na nagre-refract sa hamog ng lugar. Para po sa akin, mukha naman po siyang hindi edited. Makikita po natin yung consistencies po ng mga pixels po niya. Consistent naman po dun sa quality ng ibang object or tao doon sa image po. Mukha naman po siyang totoong tao talaga dito.
Ang tanong na lang po is kung sino po ito. Hindi natin masasabing totoo o hindi. Pero ang sabi diyan sa simbahan, pwede rin na ang demonyo, masamang espiritu, gagamit ng mga ganyang activity. Yung litrato, masasabi ko lang dyan is, ang demonyo, pwede niyang gagamitin, pati yung banal na abito, no, na isang pari, para lamang malinglang ang tao. Maraming mga congregations na gumagamit ng ganyang abito, pero hindi natin ma-identify. Magdasal lamang tayo. Kasi alam natin na may mga ganyang mga activities ng demonyo na talagang nananakot o kaya sisiraan ng ating buhay. Sa mundo kasi natin, hindi natin masisiguro na tayo lang po yung naninirahan dito. Meron po talaga na mga elemento. Totoo po yan sila. Kung wala naman po silang ginagawang masama, di hayaan na lang natin. Sa tanang nga taong gagi, di halong nandadaan. Pag hindi lang daan, nagailaga ko ng gabi nga kung ano rin oras, mga stela daan sa balada. May mga bagay na kahit hanapan natin ng paliwanag, sadyang susubok pa rin sa ating pananampalataya. Kaya para hindi tayo tuluyang lamunin ng takot, baka mas mainam na isipin na ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng hilakbot ay maaari ring nasa isip o ulo lang natin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.